Mula noong 60s naglalabas-pasok na tayo sa space at dekadang lumipas, nakapagpadala na rin tayo ng spacecraft sa labas ng boundaries ng ating solar system. Pero kahit nalagpas kalahating siglo na tayong nag-i-explore sa kalawakan, kurot pa lang sa pinaka-surface ang nagagawa natin sa pag-unlock sa napakalaking misteryo na meron sa kalawakan. Ang isang bagay lang na malinaw ay ang space ay sobrang tahimik, parang isang sementeryo. Ang sound waves ay may requirements tulad ng air molecules para mag-vibrate at syempre mag-propagate. Since walang hangin sa space, edi wala ring tunog. Well, maliban sa hindi yun ang buong kwento, meron hangin sa space. Well, parang ganon sa form ng interstellar gas na ini-eject mula sa mga bituin at naglulutangan sa universe. At ang mga scientific instruments ay napipick up yun, kaya maririnig mo na ngayon kung ano ba ang tunog ng kalawakan. At lumalabas na ang space sounds ay hindi naman pala static na punctuated ng high-pitch whistle. Ang Voyager 1 spacecraft ay lumagpas na sa boundary ng heliosphere, yun ang range ng orbit ng araw, at sa interstellar space, kung saan ito mananatili hanggang sa pagkamati ng universe o hanggang sa makuha nito ang gravity ng ibang object. Sa paglipas ng dalawang magkaibang panahon, noong sa pagitan ng October at November 2012 at muli noong pagitan ng April at May 2013, ang plasma wave instrument ng craft na ito ay nakakuha ng dalawang bursts ng interstellar gas kung saan ito dumadaan. Kaya nang nai-report ng Desert News, nag-release ang NASA ng portion ng data mula sa craft sa isang YouTube video. Maririnig sa video ang background ng static na punctuated ng dalawang bursts ng parang sipol. Tandaan na hindi real-time ang nasa YouTube video naganap yun sa loob ng ilang linggo pagdaan ng craft sa hundreds of millions of kilometers ng ionized gas. At ngayon, alam mo na ang tunog ng space.